ang pagpapakita ni Imo ng kanyang lakas sa Elbap at ang inaabangan nating pagharap nila Zoro at Sanji sa King of the World na si Imo. Yan at iba pa ay alamin natin ang mga spoilers para sa chapter 1180 ng One Piece. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa mga gantong content patungkol sa One Piece ay huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory o predictions na parating dito sa channel. Salamat sa pagsuporta mga katambay. O paano? Simulan na natin. Let's go! Konting recap lang sa nakaraang chapter. Doon nga ay nakita natin na bumalik si Imo sa Marjowa nang makulong siya nila Loki at Luffy sa Yelo. Pero hindi pa natapos dyan dahil naghanda lang si Imo ng konti para bumalik sa Elbap at mas matindi nga ang gagawin nito. Sa kabilang banda ay itong mga bida natin ay matagumpay na napabalik ang ilan sa mga giants na nadome reverse at ang tatlo nga sa mga God's Knight ay natalo ng ilan sa mga bida natin. Katulad ni Zoro, Sanji, nila Hyrodin at syempre sila Luffy. Pero ilang saglit lang nakatahimikan ay biglang may lumabas na sobrang lakas na haki at kumalat to sa buong Elbap. Bumalik nga si Imo at nandun na siya sa Aurus Castle. Pero hindi lang simpleng pagbabalik ang nangyari dahil nireveal na ni Imo ang sarili niya. Isang lalaking malalunarya ng itsura, may sungay at awakened na kapangyarihan. Ang King of the World na si Imo ay handa na ngang gumante sa mga bida natin at maggasik ng lagim sa Elbap. Yan namang nangyari sa nakaraang chapter. Neto kaya, ano ang mga malalaman natin sa spoilers? Ang title para sa parating na chapter ay Omen. Para saan kaya to? Mukhang may mangyayaring hindi maganda sa chapter na to. Eto na ang spoilers. Ayan dito ay puro labanan nga ang mga makikita natin. Itong si Imo daw ay nung dumating na malapit sa mga bida natin ay bigla na lang daw itong sumugod na walang sabi-sabi. Sinugod nito agad si Gerd na hawak nga itong si Summers. Kung matatandaan natin na hindi nga makapalag si Summers dahil hiwa-hiwalay nga ang katawan nito. Yun nga, sinugod ni Imo si Gerd para mapakawalan si Summers at naputol nga daw ni Imo ang mga daliri ni Gerd. Dahil dyan sa nangyari ay nagkagulo na bigla. Sumugod dito si Zoro kay Imo at ginamit nito ang King of Hell o Nigiri. Kaso nga lang syempre si Imo ang kaharap niya. Ang ginawa ni Imo, hinarang niya yung atake ni Zoro ng kanyang buntot. Akalain nyo yon, isa sa pinakamalakas na atake ni Zoro, buntot lang ang ginamit ni Imo. Pagkatapos niyan, gumawa nga daw si Imo ng maliit na black flame na tinatawag niyang Omen at binato yon sa muka ni Zoro. Bigla nga daw sumabog yon mismo kay Zoro at iniwan si Zoro na duguan nga ang katawan, lalo na yung muka nito. Dahil nakuha ni Imo si Summers ay ginamitan niya rin to nung Omen at napagaling niya agad-agad. Pinalabas din ni Imo yung malaking pakpak niya at umalis to agad. Pumunta pala to doon sa pwesto nila Sanji. Kung nasa naman itong si Killingham, ganun din ang ginawa ni Imo. Pinagaling niya si Killingham gamit yung Omen. Syempre nagtaka at nangamba sila Sanji pero sumugod pa rin si Sanji dito. Bigla ngang sinipa ni Sanji si Imo. Kaso nga lang hinarang din agad ni Imo yon ng kanyang legs. Pagkatapos niyan, sinipa ni Imo si Sanji na nag-create ng black flame sa mga legs ni Imo. Nang tumama yon kay Sanji ay naiwan yung mga black flame at sumabog yon kay Sanji. Dahil sa mga nangyari na pagaling ni Imo ang dalawa sa God's Knight niya ay hindi magandang balita to para sa mga bida natin. At sa huling page ng chapter ay dito na hinarap ni Imo itong si Loki na mukhang susunod niyang lalabanan. End of the chapter, no break next week. Okay, isang malupit na spoilers ang nalaman natin at ayun, nagsimula ng maggasik ng lagim si Imo. Mukhang hindi maganda ang mga tagpo sa parating na chapter dahil kakawawain nga ang mga bida natin. Pero kailangan din natin makita yan dahil dito talaga malalaman kung bakit King of the World ang tawag kay Imo. At kailangan talagang ipakita niya sa atin ang tunay niyang lakas. Saka kailangan din talagang katakutan si Imo at masaksihan natin yan. Magkakatalo-talo na lang talaga kapag nagkaharap-harap na silang tatlo nila Loki at Luffy. Diyan natin makikita kung makakapalag talaga ang dalawa sa King of the World. Kaya abangan natin ang mga parating na chapter dahil palupit na ng palupit ang mga kaganapan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!